Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito ang ating monthly forecast for July 2024. So, alamin natin kung ano yung mga placement ng planets ngayon at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa iyo. Okay? So, ngayon, simulan na natin. By the way, if you want to book a personal reading, astrological reading, pumunta ka na lang doon sa aking TikTok shop at isearch mo si Unicorn. Okay? And start na natin. July 5, 2024, dyan magaganap yung new moon. At ito ay naka-place sa sign na Cancer. So, maaaring ito ay magbigay ng emotional roller coaster sa iyong mind, sa iyong body, and sa iyong spirit ngayong panahon na ito. And ito yung time na kailangan huwag kang magpadalos-dalos as much as possible. Be more patient. And, ayan, slow down. Hanggat maaari, huwag magpadalos-dalos para maiwasan yung mga bagay na hindi ka pa ready harapin. And pati sa sarili mo, kailangan mo ring maging patient. And also, Cancer, it's a water sign. So, masyadong emotional talaga pag usapang mga water sign. And itong emosyon na ito ay maaaring makapagpabago ng iyong buhay at ng mga buhay ng mga taong nasa paligid mo. And kailangan matutunan mo ring pakinggan kung ano ang iyong intuition, no? And this time, okay din naman kung iisipin mo na tumulong sa iba and tulungan sila kung gusto nilang mag-grow, no? Para maging mas magandang version naman din ng sarili nila. And this is the time na pwede ring ikaw ay mag-start na mag-manifest ng mga bagay na gusto mong mapunta sa iyo. And ito rin yung time na maaaring ma-receive mo yung mga information about sa sarili mo, about sa intuition mo and the universe. So, ang maganda dito, kung ano man yung question mo sa moon about your path, okay? Maaring magpakita ito sa'yo. So, notice your dreams. Ayan. Especially your dreams kasi pwedeng that time new moon may mga flashbacks or may mga magpakita sa'yo na something to do sa bagay na dapat mong tahakin or piliin. And ang job mo that time is to listen to your intuition and trust them. Okay. And sumunod naman is July 6. Okay. July 6, nandito yung Venus. Mag-square siya sa Chiron. So, Chiron is actually not a planet but an asteroid. And it's focusing on healing. So, Venus naman is a planet of love. And itong July 6, 2024, pwedeng makapagpa-trigger sa'yo ito ng feeling na parang hindi ako sigurado, parang hindi ako sure, parang hindi ko nakikita yung halaga ko or yung mga tao sa paligid mo, hindi nila napapakita sa'yo yung halaga mo. And ito maaaring maging challenge ito pagdating sa relationship, sa pagbibigay ng halaga sa iyong sarili. 'Di ba? And ito maaaring mag-create or magdulot ng malaking tensyon para sa iyo at sa mga relationship around you. Okay? So, punta naman tayo sa sumunod which is July 15, 2024. Ayan, pinaka-importanteng date. Kailangan mo itong isulat, ilista. Kasi bakit? July 15, 2024, meron tayong planet na magko-conjunct or magkakaroon ng pagsasama, which is ang planet of Mars, naka-conjunct siya sa planet of Uranus.
at sila ay naka-place sa sign ng Taurus. So, ito ay maaaring magbigay ng experience na explosive or boom, ganun. Sobrang sobrang magbibigay ng kagulatan or may mga biglaang aksyon na maaaring gawain dito. Gustuhin mo man or hindi kasi maaaring the Mars is the warrior of the zodiacs, no? Ito yung palaban na planet. And etong si Mars kasi na planet, siya yung gusto niyang i-express yung kanyang sarili, yung kanyang free will. And kung ano yung gusto ko, anong tingin kong dapat kong gawin, ano dapat kong sabihin, magte-take actions talaga kapag itong si Mars ang pinag-uusapan. And ngayon, ito, maaaring matanggal yung mga boundaries, yung mga pinipigilan mo sa sarili mo. And ito ay maaaring maisalabas mo o masabi mo, maisabuhay mo, masabi mo dito sa mga taong makausap mo. And Uranus naman is a planet wherein maaaring may mga biglaan na pangyayari which is ang planet na ito wala siyang pakialam sa feelings ng iba. Yan na nga. Tapos, pag pinagsama mo si Mars at si Uranus, away talaga. No? Kung sino man ang makasalamuha mo na pwedeng magdulot na, of course, according to your zodiac, no? So, kung gusto mong nakafocus sa zodiac sign mo, feel free na i-check. Baka uploaded na rin yung video for your July forecast 2024. And by the way, bago ko ituloy, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, if you want more of this video, feel free to subscribe na lang sa ating channel. So, ayun na, no? Dahil maaaring this July 15, maaaring ito ang simula. Actually, before July 15, give it like 2 to 3 days before and after. So, pwede mong ma-experience or maramdaman itong mga to. Makasalamuha ka dito sa mga taong ito na maaaring magbigay sa'yo ng feeling na parang galit, pwedeng ganyan, and then to the point na pwedeng magkaroon ng pagkakasagutan, pagkakagulo. And to tell you more about about Mars conjunct Uranus, one of the experience, no, ng mundo regarding sa pagkakasama nitong dalawang ito ay noong 1941. Pagkakasama nila sa Taurus. Ano ba yung Taurus? Actually, yung sign of Taurus is nagre-represent yun ng bull. O, diba? So, ito, pag tinignan mo itong pagsasama ng Mars at Uranus na nasa Taurus, para kang nakakita ng bull na nakakita ng color red. 'Di ba? Which is, pag nakita ng bull ang color red, talagang laban yan. Talagang pasugod yan. So, ganon. And ito yung isang pangyayari noong 1941. Ang exact date niya is May 9. Nagkaroon ng anong tawag dito, yung employees ng Walt Disney, ayan, May 7, ayan, nagkaroon sila ng pagprotesta, no? Nagkaroon ng, parang, nag-rally sila, because, nagkaroon ng problem sa kanilang company, which is yung Walt Disney Animation. And, yun ay tumagal ng 4 months protest. And, sumunod naman is nung May 27, 1941, ayan, which is malapit pa rin doon sa date noong nabanggit na May 9, nung nagkaroon ng conjunction si Mars at si Uranus, nagkaroon naman ng pagpapabagsak or pagpapalubog ng battleship ng Bismarck. Ayan, pinalubog yan ng British Naval Force.
Okay? So, because yung time na yung 1941, it's World War II. Okay? So, ano ang possible na mangyari this July 15, 2024 doon sa conjunction na yun. So, ikaw na ang bahala. Hindi lang mundo ang maaaring maka-experience noon, pero maaaring ang bawat isa din sa atin. Okay? So, mag-ingat, no? Doble ingat. Lalo na ito ay talagang maaaring magdulot ng, sabihin na nating, digmaan. Ayan. And, okay, sumunod na placement is July 15, 2024. Yung si Sun ay magi-square naman siya sa Chiron. Nandito yung pagkakagusto, no? July 15 is the same sa placement ng Uranus na nag-conjunct kay Mars. So, that same day, ito namang si Sun, mag-i-square din siya kay Chiron. So, itong si Chiron kasi, itong placement na ito, maaaring maramdaman mo yung feeling na parang yung kagustuhan mo na ipakita ang iyong strength. No, nandito yung iyong confidence and kung ano man yung mga bagay na hindi pa nare-resolba, okay, pwedeng mailagay yan sa mailagay sa harap mo mismo na parang dati tinatago mo or ayaw mong harapin, pero hindi, talagang i-challenge ka yan. And kailangan mong lagyan ng sabihin na nating pagpipigil ang iyong sarili dahil maaaring ikaw ay magkaroon ng frustration, no? This time. And kasabay pa, no, pwedeng itong mga arguments na ito na regarding sa nakaraan or mga sugat na hindi pa naghihilom na pwedeng related sa iyong individuality at sense of self, kahit anong unresolved issues, no? Lahat yan pwedeng matrigger this July 15, 2024. And you will have the opportunity, no? Para hindi ko alam kung naririnig mo ba yung ulan, pero malakas. So, lalakasan ko na lang yung boses ko. So, ito ay maaaring magbigay ng opportunity sa'yo para harapin mo yung mga bagay na hindi mo ma-heal sa sarili mo and maging confident ka dyan. By, of course, i-resolve itong mga conflict na talagang naandyan na kaya lang hindi mo lang talaga hinaharap, or kung ano man yung mga past fears mo, yung mga kinakatakutan mo, ayan, matututunan mo na wala kang choice kundi harapin itong mga ito. Okay, ang sumunod na placement is on July 20, 2024, which is sumunod na dyan ay ang 5 days after nung July 15, meron ng ang transit naman na mangyayari ay ang Mars, magkakaroon siya ng sextile sa Neptune. Okay? So, dito mararamdaman mo yung feeling na parang may mga bagay kang gugustuhin na gawain para some kind of sacrifice mo. Dahil pangangailangan ng iba ito. So, whoever these people, maaaring mag-sacrifice ka para sa kanila. Okay? And yung communication mo this time, maaaring maging mas intuitive and telepathic. Okay? So, ito yung time na kailangan mag-meditate ka at i-reflect mong mabuti kung ano yung mga spiritual na dahilan kung bakit ginagawa mo yung isang bagay. And
kailangan intindihin mo rin mabuti ang pangangailangan ng bawat isa. Okay? Na makakasalamuha mo that time. And sumunod is July 21. Okay, July 21, after noon ay full moon na ito ay mangyayari sa sign ng Capricorn, which is meron na nitong June. Nung June, meron na yung full moon in Capricorn. Ito na yung second full moon na mangyayari din sa sign ng Capricorn. Okay? Isang beses sa isang taon nagkakaroon talaga ng full moon sa isang sa parehong sign. Yan. Kasi dapat yung full moon mangyayari siya sa iba't ibang sign. Pero this time, 2 beses siya na ulit sa Capricorn. Okay, so July 21, 2024, full moon yan sa Capricorn. And ito ay ruled by Saturn. Ngayon, yung Capricorn kasi is connected with history at mga tradisyon, mga ganyan. So, ito yung time na maaaring i-consider mo, no? Kung ano ang magiging impact ng mga ginagawa mo. And yung Saturn kasi has something to do with limits and commitments and boundaries. Yan, gaano ka ka-committed sa mga bagay or sa mga tao na meron sa'yo ngayon. And itong full moon na ito ay maaaring magbigay ng opportunity para sa mga bagong expectations or sa mga bagong importanteng tao sa buhay mo na dapat i-reconsider mo sila and maaaring magkaroon or maisip mo na tama ba na makipag-commit ulit ako sa mga taong ito. Okay? Ito na active or nagiging active yan ngayon, yung mga topic na yan na pwedeng may kinalaman din sa mga naisip mo or nakita mo or mga taong nakasalamuha mo ngayong new moon nitong Capricorn. And eto kailangan mo ring isipin yung mga commitment and yung boundaries, kasama din yon na kailangan mong iset sa mga bagay or sa mga taong ito. And also, ito yung time na maaaring ikaw ay magsiset rin ng goal para sa sarili mo and ima-manifest this full moon yung mga bagay na gusto mong aksyonan naman ng next action naman na gagawin mo para ma-achieve naman yung mga bagay na minamanifest mo. Okay? So, kung ang new moon ay ang pagsiset ng new intentions, ang full moon naman is associated naman siya doon sa intention mo kung paano mo naman siya mamamaterialize. Okay? So, sumunod na placement naman is the tapos na tayo sa full moon. So, Mercury square Uranus. Yan. July 21, 2024, si Mercury magi-square siya sa Uranus. Yung Mercury na nag-i-square sa Uranus ay maaaring magbigay ng excitement and changes sa iyong mga daily routines and sa mga interactions mo or yung mga nakakasalamuha mo. Itong bagay na ito pwedeng mag-cause ng upset and tension. Okay? Maaaring ikaw ay makareceive ng hindi magagandang balita or mga experience about something na hindi mo inaasahan na maaaring magkaroon ng pagpaplano or pagbabago ng plano regarding dito. Okay? And maaaring dito medyo magkaroon ng feeling na parang may kailangan kang habulin or tapusin
or gawain na parang hindi naman ito yung plano mo talaga hindi na wala talaga ito sa sa inaasahan mo. So may mga biglaan talagang pangyayari dito na magdudulot sa iyo para umaksyon agad-agad, no? And sa usaping mga documents, paperworks, and paggawa ng plano, yan, maaaring magkaroon ng kakulangan sa konsentrasyon. And ito yung time na pwedeng gugustuhin mo na magkaroon ng excitement. Okay, magiging mabilis kang madidistract this time. And itong feeling na maaaring dahil ikaw ay nawala sa konsentrasyon at na-distract, okay, maaaring hindi mo magampanan yung iyong responsibilidad ng maayos. Okay? And maaari rin magkaroon ng problem with regards to your communication, whether ito ay in person or in chat, okay, or yung mga susulatan mo or i-email mo that time, or usaping internet, yun nga, chat, tawag, maaaring magkaroon ng misunderstanding. Yan, mag-ingat mabuti sa pakikipag-usap that time kasi ito ay pwedeng mag-lead into arguments. And maaaring meron din mga importanteng information na makaligtaan, no? And or maaaring magkaroon ng misinterpret, no, at misunderstanding sa mga bagay na sasabihin mo. Ito ay yung time na pwedeng ikaw ay maka-offend ng iba, and yung iba pwedeng ma-offend din naman sila sa kung ano yung masasabi mo. Pero ang positive side nito is that maaaring yung mga bagay sa paligid mo biglang maiba yung perspective or yung pagtingin mo sa kanila. And kung ano man yung mga dating nasa isip mo, maaaring magkaroon ng breakthroughs, no, regarding doon. And yung mga kung sino man itong mga possible friendship na makilala mo this time, maaaring hindi siya ganun magtagal. Pero there's a possibility na magkaroon ng mga encounters sa mga taong ito, new people, pero hindi nga lang siya ganun magtatagal. And then anxiety and stress, ito yung pwedeng maging dahilan na isa pa, no, para ma-postpone ang mga importanteng meeting and appointments para sa'yo. And bago ko magsalita or magbigay ng statement, dapat pag-isipan mong mabuti. And i-double check mo yung mga travel plans mo. Okay? Huwag kang basta-basta gagawa ng desisyon, or huwag kang basta-basta oo or papayag or pipirma during this time. Basahin mo mabuti or i-delay mo muna ng konti. At yun nga, kung may meeting na as much as possible ay i-move ang meeting kasi hindi favorable yung time na yon. Okay? Be more flexible and open-minded lang pagdating sa pakikipag-deal, and kung may mga unexpected or hindi inaasahang event, no, during this time, mas maganda maging ready. Yan, especially yung iba, pwede kasing magkaroon ng mga paper jams or yung problema sa printer, problema sa sasakyan, pwedeng mangyari din during this time. So, yun yung ating monthly forecast for this July 2024. Feel free na i-check mo yung pinaka-zodiac sign mo para actually yung zodiac sign na dapat mong i-check is yung rising kasi doon ako nakakonsentrate, and magiging mas accurate ang reading
if alam mo yung iyong rising. Ayan. So, yeah, that's it for now. Thank you for watching and bye-bye.